pwede mo pa rin malapitan na pa rin. Kasi baka manawa naman ito, kahihingi mo ng tulong. Okay mga kabulit, kasama natin ngayon yung idol natin, si Mr. Fermin Tulfo. Okay, sir. Sir, pwede po namin malaman kasi po mga isa po ang mga taga-subaybay nyo talagang pinapanood ng show. Sir, pwede po namin malaman po ano po yung naging deciding factor nyo bakit gusto nyo po po sa isang congressman? Actually, hindi ako yung congressman. Dinoffer sa akin, kapatid kay Rafi sa akin. Pero tinanggihan namin because napakaaga naming mag-resign sa trabaho. January 12 pa lang, BBTO na kami as broadcaster. Kasi mga kampanya na kami. So kinuha namin si Eric Yap, yung family friend namin, matagal namin tumutulong sa mga kapuspala natin kababayan, barkada ng pamilya namin. Tapos yung misis ni Rafi, si Jocelyn, nasa likod din ng public service, yun ang nasa likod ng public service ni Rafi. At saka si Nina Taduran, yung kapartner ni Rafi. Kami, so nangyari, naging chairman of the board ako, si Rafi, board member, kami yung nasa likod. It's the same actually, kasi yung mga panukalang batas na ipafile ng mga nominees namin, ng mga congressmen, manggagaling sa board yun. Hindi naman yung nominee ang magdidesisyon lang. Kami nila Tol Rami magsasabi, oh Eric, ito katabi ko ngayon, si Eric yan. Oh, kung Eric, ito yung file ng board natin, ito yung gusto nating batas. So kailangan sumunod sila. At saka anytime, pwedeng palitan naman yung mga nominee. Kasi yung binoto ng tao, hindi naman yung tao. Ang binoto nila yung party list. So kami within the party, pwede kami palit-palitan ng tao. Kahit bukas, pwede kong palitan. Pwede rin palitan itong Rafi yung basis niya. Pwede palitan si Nina Taduran. Pwede mag-iikot-ikot kami. Kasi within the party list yun. So, we want to help. So, ibig sabihin, nandoon nakadiin na yung pangalan namin dito. Pag natalo ito, ibig sabihin, hindi sinusuportahan ng mga kababayan natin yung mga adhikain ng Tulfo Brothers. Kailangan suportahan para tuloy-tuloy yung serbisyo publiko. Sabi nga namin, kaya nga malakas ang loob na sinasabi namin, kakampi ng mga inaapi because kami ang nasa likod nito nila Tol Rami. Kami magkakapatid. Sir, bali po, pag naupo na po kayo sa Congress, ano po yung pinaka-platform pinaka-proposition? Well, actually, ang kaya-kaya ng sagutin niya ni Eric Yap, yung first nominee namin. Dahil siya yung first nominee, ito matagal na namin kaibigan, family friend, noon pa. Some 10 years ago, kilala namin to. Tapos so siya yung first nominee namin, napili namin. Actually, kami lang ngayon party list na napakaraming babae, 2 babae, 1 lang ang lalaki. So, yun para pag-come on sa mga babae. Pero because we believe in the rights of the women. Si Kong Eric, kapag i-explain lang. Sa amin, gusto namin pasang bill, yung bigyan ng fix na sahod yung mga barangay tanod, mga kagawad, mga barangay kapitan. Dahil naniniwala kami, sila yung first line of defense ng mga kababayan natin. Sila yung mas nakakakilala kung sino mga adik. Sa akin, meron lang sila benefit. Kung maliit ang nasasakupan mo, minsan ang isang kapitan, 5,000 pesos lang ang sweldo kada buwan. So para sa amin, gusto namin magkaroon sila ng fixed salary at mabigyan sila ng insurance. Yung pagdating naman sa mga ibang kababayan natin na hindi naman barangay officials, ang gusto po namin, sa batas na po yung tinatawag na 4Ps. Sa ngayon, discretion ng presidente, mabuti yung presidente natin, tuloy po niya. Paano po? Kung wag naman po sana, magkaroon tayo ng hindi mabuti yung presidente in the near future, itanggalin yung paano po yung mga kababayan natin maasa po. Kaya gusto ko namin sa batas yung 4Ps. Okay, sabi ko siya, sir, paano po ba kayo sa death penalty rin? Ako. Ako kasi, alam ko kasi napaparkay para po sa ating mga ka-OFW ng Singapore. Sobra pa siya pamor. Dapat matagal na yan. Pamor nga kami sa ikang na ginagawa ng Pangulo. Suportado namin lahat ng programa ng Pangulo. Lahat ng kanyang mga plano kontra droga, kontra krimen, kontra korupsyon. Suportado ng ACS. So kung ano man yun, kailangan ng Pangulo support sa Kongreso,
wala pa man, pwede nang bilangin ng Pangulo yung tatlong boto namin sa Kongreso. So, ang dami namin yung death penalty. Kasi yun lang ang naiintindihan ng mga kababayan natin eh. Yung lingwahe nila, kapalit yan pa na kamatayan. Kaya yun lang yan sa Cebu. Yung Christine Silawan, ni-rape ka na, pinatay, binalat ng bangka. Tapos sasabihin minor. Sabihin mo, pwede yung ulit minor ka. Pero paano yung minor na babae na pinatay na, binalatan niya ng mukha? Pwede ba yun? Kaya nga, I would like to thank you for this opportunity. Senador Kiko, salamat sa punyetang... Salamat po, Sen. Kiko. Salamat sa putang inang balas mo na juvenile justice law. Wisin. Maraming dumami mga batang kriminal. Alam mo ba, talab sa atin, dala-dala na yung birth certificate nila pag hinuli ng polis. Minor ako, sir. Ano magawa ng polis? Pinapakuwi na lang. Kung saan namin, magtawagan mo. Uwi. Ganun. Kaya salamat sa lintik na batas mo. Sir Kiko, ang galing mo. Ang galing mo. Mabibitag ka namin eh. Sir, yung pan po, kasi po, isa po sa mga topic, actually, nagkasabi po kami sa Singapore, sa Malaysia, yung issue po ng divorce. Mostly po nang na-interview namin, actually, pabor po din sa divorce. Sir, meron kayo, opinion na po about sa divorce. Well, depende po sir. Depende sa feel ng mga kababayan namin. Sa ibang bansa, open yung divorce. Depende kung hindi ka Katoliko, okay na yung divorce. Sa Katoliko lang may district kasi yung faith ng Katoliko na sinasabi, hindi pwedeng paghiwalayin ang pinagkasundo ng Panginoon. Kailangan mong humingi ng basbasa o otherwise, sangayon ako doon. I mean, walang problema yun. Kung talaga may problema, okay. Ngayon, mga Katoliko, kung pwede na pag number one, pwede ka mag-divorce. May tama na sa ulo yung misis mo, mister mo. Pwede mo yan. Pangalawa, pag lagi kang binubuko, irreconcilable differences, pwede na rin yan magiging basihan mo sa simbahan. Ginugulpi ako ng mister ko. Wala nga ba naman niyo pa i-divorce yun or yung misis ko, may tama na sa ulo. Halos patayin yung mga anak ko. Siyempre, kakalas ka na, di ba? Or pag namatay, automatic yun. Pero yung sinasabi na magpa-file ng divorce for no apparent reason, idadaan ka pa rin sa court yan. Hindi lang basta-basta na ako sa ngayon ako yan. Iwalay na kita kasi may nakita na ako iba. Mali naman yun. Pero dadaan pa rin sa proseso. Kasi tatanungin ka ng korte bakit hinihiwalay man. Hindi na talaga magkasundo. Why force yourself? Hindi na kayo natutulog sa tabi sa isa. Yung isa may bahay na, yung isa may pamilya. Kasi sir, medyo kanyan eh. Medyo common issues po sa mga OFW. Mga ganitong issues na bawal ko. Kasi normally, may nagiging problema nila. Iba makahanap dito. Kaya po talagang, kasi po, personally, parents ko talaga OFW. Malito po, iniwan ako, bata pa kami. Kaya po nakaka-relate ako sa kanila na, talagang dati pa na hindi ako. Kasi yung tungkol po kay Trillanes po, na medyo gusto atang makikita ng konti kay Sir Pulong. Bakit yung mga areglo, ilimtik ngayon siya, demanda siya, magipag-areglo siya, tarantado ko na niya. Ano ba sir, makasingit lang ha. Yung ginawa kasi ni Trillanes, para sa kanya walang personal na, pero yung sirain mo yung pangalan ng tao, paano ho yung mga anak ng tao na nasaktan, mga bata ho yun? Kung tayo na ho yung siniraan, personal, hindi tamaan yung mga anak natin, para sa akin, okay. Pero yung pamilya mo na ho nadamay, naapektuhan, siguro, parang kung ako man si Pulong, hindi rin ako papayag. Ako sir. So, hindi pa yung kasama ng pamilya ko na apektuhan. Pero siguro, wala talagang basihan eh. Inisa-isa niya na, hindi niya lang makakaya si Mayor Sara. Yung tatay, tinira niya, marami raw po sa kanya, 4 billion. Nung hindi niya mauga yung Duterte dahil po matibay talaga. Tinanapan yung butas yung anak. Sinabi niya, smuggler, terrorista. Kasi totoo pinapay. Wala naman. Kita mo naman, naghahanap ka ng pansin. Okay, Pulong, huwag niyang pagbigyan. Arreglo niya ng sipa. Saan yung po, yung sa... Ano yung issue ngayon ng... Kasi ito na ito, general lang po. Yung sa China po sa Asia. Saan po yung pabor po? Yung personal na... Mas maganda, boss, kung
pareho kaibigan. Mahirap naman yung isa, para yung isa kapitbahay, yung isa naman sabihin natin, kaibigan mo. So, ibig sabihin, dahil kaibiganin mo yung kapitbahay mo, yung dati matagal mo ng kaibigan, deadline mo na. Mas maganda kaibigan mo sila pareho. Kasi kung may kailangan ka, malapitan mo ka ganito. Itong kapitbahay mo na dating kapitbahay mo ay lumipat na, hindi ba nawala na yung mga abasi dito sa Pilipinas, pwede mo pa rin malapitan na pareho. Kasi baka manawa na may nakahingi mo ng tulong. Dito ka naman hindi pare. Baka sabihin mo, lagi na lang ako nagpapadala sa'yo, lagi ka na namumuutang ha. Dito ka naman, boss. Pwede ba dyan? Hindi ba nanawa, di ba? Mas maganda pa rin. Mahirap yun. Alabanin mo. Kinupansin mo si Presidente. Kaibigan si Xi Jinping, kasi siya kaibigan si Donald Trump. Nilalaro niya. Ang galit siya sa European Union dahil mga talagang tira ng tira. Kahit mga hinahanapan siya ng mga Maliliit din mga tingin sa atin ng mga Europeans. Ano rin sir, ngayon po, kasi nag-survey nga po kami. Talaga po sinasabi nila na parang ngayon po, proud na sila magiging. Dati sa hindi, parang parang nasa lowest tayo dati, parang ngayon sila parang, gusto ko yung ginagawa yung build players, yung anti-drug, yung droga na campaign. Kasi ngayon pumaramdam na talaga na parang napaka-supportive nila. Unlike kung before, parang po ginagawa niya. Pero ngayon po talaga focus na ngayon sa administration. Kaya nga ako kami, party list namin sinasabi, pero yung RCS, puta ata ni Duterte yan, bakit sunod-sunod kayo sa gusto niya? Ang amin doon ho kasi yun ho kasi gumagawa ng tama. Kung siya ho'y gumagawa ng mali, bakit ho namin susundin? Kung sabihin niya ba ipapatay mo lahat ng tao, kahit yung sino, bakit ho namin susundin yun? Tama ho kasi ginagawa ng presidente natin. Kaya naniniwala kami sa mga gusto niyang magpatupad sa atin. Okay, sir, last question po. Sir, last question na lang sir. Ito na po. Ang panto. Sir, lights on, lights on. Hindi niya naman parang chiki to boy. Mamimili ka. Sasasabihin na ako. Papatayin na ako. Dulubing kasi sa mga. Kakaiba ka na. Kasi kapag nasagot na ako siya, pero medyo dito lang. Natakot ako. Kasi isa ka malaling na naman. Gusto pa nakapuka sa ilaw o nakapatay ng ilaw. Lights on or lights off them. Sorry. Malapit ka pa naman. Pero sa Remy, lights on or lights off? Lights on, pagka maganda yung view na nakikita natin. Okay, sir. Salamat. Pwede pa akong Sige po. Mga kababayan namin OFW dito sa Singapore, supportahan niyo po sana yung AXIS Party List. Pangako po namin sa inyo, itong party list na po ito, para po sa inyo to, para sa mga inaapi, nangangailangan ng tulong. Mabilis po kami makontak. Pag nakontak niyo po si Rapi Tulfo, Erwin Tulfo, AXIS na po yun. Maraming salamat po, mag-ingat po tayo lagi. Tandaan niyo po, 101. Salamat po. Maraming salamat.